Let's discuss the recent developments following the death of Pope Francis. Now joining us via Zoom is Father Arnel Bahian from the Archdiocese of Cagayan de Oro. He's taking a licentiate in fundamental theology at the Pontifical Gregorian University in Rome. Magandang umaga po mula dito sa Pilipinas, Father. Magandang umaga po, ma'am, at saka sir, at sa lahat po ng mga nanonood po sa programang ito. Father, hingi po kami ng update po sa inyo kung nakita nyo na po, kasama po ba kayo doon sa ilang mga Pilipino na sumama doon po sa public viewing sa mga labi ni Santo Papa sa St. Peter's Basilica? Yes po, kahapon po ako po at saka yung kasama kong pare ay kami po ay naglinya po doon kasabay po ng lahat ng mga tao na gusto pong maka-pay homage po sa mortal remains po ng Holy Father Francis. Medyo matagal-tagal po kasi nagsimula kaming maglinya mga around 2:30 p.m. Nakapasok kami mga 7:30 p.m. na po. So, mahigit 5 oras din po. Pero kahit marami kaming nag-line up, nandun pa rin yung silence at saka yung mode na nag-offer ng mga prayers. Yung iba naman may mga nagkukwentuhan, nag-sharing ng mga reflection nila habang naglilinya po. Kaya po, marami-rami po. Kahit nang paalis na kami, marami pa rin ang mga naglinya. So, how did you feel po, Father, when finally, after 5 hours or so, nakapasok po kayo at yun nga po, nasilayan niyo po yung labi ni Pope Francis? Personally po, ako po ay feel blessed at saka para bang natutuwa rin dahil dinala ko po yung mga prayers ng mga kakilala ko galing po dyan sa atin. Yung mga gusto po sanang makapunta dito pero hindi nakapunta. Kaya pinopost ko po sa Facebook ko na lahat po kayo mga kaibigan, dinala ko po yung sorrows and prayers ninyo sa paglapit ko po sa mga labi ni Pope Francis. Father, sorry. Yes po. No, go ahead, Father. Go ahead. Yeah, so isa pong blessing ang makadalo. Subalit inisip ko rin po na ako po ay isang tulay din po at saka instrumento para yung mga hindi po makapunta in person ay inisip ko po na ako po yung nag-represent sa kanila. Yung mga faithful po galing sa Pilipinas, sa Archdiocese namin sa Cagayan de Oro, yung mga nag-work, nagsiserve po sa mga chapels. Sila po ay mga mahihirap, hindi po makapunta dito. Subalit yung paniniwala nila, yung pagsasamba nila sa Panginoon bilang Roman Catholics ay tunay po. Kaya I'm considering myself as also representing them and bringing their sentiments closer to the mortal remains of the Holy Father. Yung Father, ano yung general feeling ng mga tao kasi na-experience mo yung pagpila, no? Ano yung atmosphere? Kasi para lang at least mga sa amin dito sa Pilipinas malaman namin ano yung mga pakiramdam or sentiments sa mga tao ngayon. Napabalot pa ba ng kalungkutan, Father, or may mga karamihan na may positive outlook na rin? Parang mix na rin yung mood based on my experience yesterday sa linya po. Yun po, parang may iba po makita natin, may ilan na lumuluha po. Meron din namang iba na nakatitig lang po, naghawak ng rosary beads, nagdarasal. Meron din namang iba na pagkatapos masilayan po ang mga labi ng Santo Papa ay pumupunta po sa gilid ng mga side chapels para po makapag-pray in silence. Meron din naman po mga pumupunta na parang hindi rin po mga Christians, pero kaibigan po ng Holy Father kasi si Pope Francis po ay
isa pong modelo ng ecumenism at saka interreligious dialogue. That's right. So, meron din pong pumupunta na hindi mga Christians, pero ano din po sila, nagtitiis din po mag-line up para lang po maka-pay homage po sa kay Pope Francis din po. So, yung mood po, parang mixed din po. Yung iba naman ay parang nagpapasalamat din dahil yung pinakita ni Pope Francis sa simula hanggang sa huli ay panay consistent po. Yung simplicity ng buhay niya, yun po yung pagod niya for peace for the whole world. Ang iba naman po ay nagpapasalamat po sa gift of person at saka ministry po ni Pope Francis. Yan po yung naramdaman ko nung naglinya po. Ayan po. Opo. It's good that you mentioned nga po na kayo po yung nagsisilbing kumbaga tulay doon po sa mga hindi makakapunta para po masilayan si Pope Francis sa huli bago po siya ilibing. But how long have you been in Rome po, Father? I was wondering po kasi kung meron po kayong personal encounter with the Pope before or even naging bahagi po kayo ng papal audience. Meron po bang ganun, Father? Yung first encounter ko po kay Pope Francis ay hindi po in person, pero doon po sa sinulat niya na encyclical na Laudato Si. Yes. Kasi po, minsan po ako naging director ng bagong komisyon ng Archdiocese, ng Commission on Integral Ecology. Doon po sa pag-ingat po at pag-care po ng ating kalikasan. Yes. Nabasa ko po yung encyclical niya, doon ko po naintindihan kung ano po yung mga pananaw niya sa buhay. Yun po yung nais po niyang ibahagi na yung pagmamahal po sa lahat ng tao dahil mahal tayo ng Diyos. Pati na rin po sa creation na ginawa ng Diyos ay kailangan din po nating ingatan. Nung makapunta ako dito sa Roma last year para po magsimula sa pag-aaral, ay first ko po siya nakita sa isang audience po during Angelus. So, my personal experience was I was emotional during that time kasi hindi ko rin po naman maisip na makapunta dito. By God's providence po, nakapunta dito. At saka kasabay po sa providence na yan, ayun po yung responsibility po na mag-aral po. At saka yung encounter ko po kay Pope Francis ay para bang kasabay na rin na tingnan yung smile niya kasi yung ngiti ni Pope Francis po ay marami pong na-welcome sa beauty ng Christianity dahil po sa ngiti po ni Pope Francis. Katulad din ng mga ngiti ng mga naunang papa po ng simbahan. Kaya po makikita po kasi natin si Pope Francis, ako personal nakita ko rin na malapit siya sa mga bata, malapit din siya sa mga matatanda, malapit siya sa mga world leaders, pero malapit din naman siya sa mga walang title po sa ating community. Kumbaga, yes po, Father. Nawala. Maganda yung mga message ni Father about life of Pope Francis, of course, and of course his closeness to yung environment, the environment, diba? A lot of people you talk to will say that he really passionately cares for the environment, no? Which is one of his thrusts aside from social justice. Yes. And also being more on doing pastoral work, meaning nasa street level ang kanyang pagpipreach. Kumbaga sabi nga nila si Pope Francis, he encouraged coexistence, no? Yes. Nilapit niya yung mga tao together. Even outside the Catholic Church, diba? Catholic faith. Each Pope kasi may kanya-kanyang strength and message, di ba? You have si John Paul is bringing back the faithful from the dark period of the Church. Then you have Benedict strengthening yung mga doctrines. And now you have Pope Francis linking the people. Humanizing the concept of Church, Catholic. But unfortunately, we can't get Father Arnel from Rome. But thank you so much po, Father, for your time. And we appreciate po yung mga sharings po na binigay niyo sa amin. That was Father Arnel
Bahian in Rome. Yan. Again ang mga labi po ni Pope Francis ay nasa St. Peter's Basilica for public viewing. Actually, sabi nga nila itong confirmation of death ni Pope Francis ay nasa 3 stage na ginawa nila. First is the preparation of the body, second is the public viewing, and third is the funeral, which will be held on Saturday.